Teka lang, namatay yung Grand Warden niya? Teka, namatay yung Grand Warden ni Seaweeds. Okay, ginamitan niya ng revive spell dito. Kailangan niya dito yung Life and Rage Aura. Wow. Wow. Max level lava launcher. Aray ko. Ngayon ko lang nakita nagtapon ng spell si Stars. Bakit kaya? Medyo mayabang ka ngayong gabi ah. Si Boy Dapa. May nagtatanong, boss, ba't Boy Dapa gamit tawag mo kay Kazuma? Kasi pag mga camera on matches, si Kazuma lagi nakadapa. Oy, oy, delikada! Ay, Kazuma! Ay, lava launcher! Tignan yung damage ng lava launcher, guys! Ang sakit! Max level dito yung lava launcher ni Bustos! Ang sakit ng damage! Oh! Wala ko! Sir! 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 Grabe yung damage ng lava launcher! Yo, what up guys? Another day, another clash, another tournament na naman. Ang magkalaban ngayong araw ay Zeus Esports versus Team Falcons. Ito ay full WOD Cup. Players dito ng Zeus Esports ay si Star, si Yata, Ryuta, Gaku, Kazuma. And sa Team Falcons naman ay si Bustos, si Waray, si Seaweed, si Grim, and si King Kong. Ang Zeus Esports ay yung may-ari ay from Kuwait. Players nila doon ay Japanese. Ang Team Falcons naman ay Pinoy. Good luck. Okay, eto na. Start na tayo. First attacker dito ay si Gaku. Good luck. Zeus Esports ang first attacker dito. Si Gaku. Defender si Waray. So, ang gamit ni Waray dito ay lava launcher na crafted defense. Meron si Gaku ditong RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Good luck para kay Gaku. Si RC ay naka-Electro Boots Rocket Spear. Fireheart Stun Blaster kay Dragon Duke. Magic Mirror Action Figure kay Queen. And kay Grand Warden ay Rage Gem and Eternal Tomb. Uy, Tornado Trap activated. Pero marami pang invis dito si Gaku. 4 na piraso pa. Okay. Binaypas niya dito yung X-Bow. Uy, multiple Spring Trap. Uy, Super Mario. Super Mario. Namatay dito yung Spirit Fox ni Gaku ha. Pero meron pa siyang isang invi dito. Makukuha niya pa yung multi-IT bago mag-recall out. Okay, isa pa. Recall out. Okay, nicely done para kay Gaku. Good start. Ito na yung kanyang mga Root Riders. Ayaw na magsayang ng segundo ni Gaku. Okay. Again, si Waray, ito. Lava Launcher yung gamit niyang crafted defense. Okay, si Queen nasa may bandang upper right side para mag-counter funnel. And pre-activated yung Rage Spell Tower dito sa may Town Hall part. Nice. Triple Ice Golems, yung laman ng CC dito ni Waray. Yung Troop Launcher ay may lamang rocket balloons. Okay, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may 12 o'clock. Overgrowth spell sa may left side, kaya lang pupunta sa left side yung kalahati ng Root Riders niya or nung main pack of troops niya. Nag-split. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Si Dragon Duke ay buhay pa naman dito. Ano yun? Free spell ba to? Gaku? Ano yun? Hindi, galing pala sa Ice Golem yun. Okay, okay. Nag-pop na siya dito ng Rocket Spear ni RC. Buhay pa dito yung Dragon Duke. And yung healers kasama ng Root Riders sa may bandang taas. Okay, may snipe pa ata dito ng Royal Champion yung Revenge Tower. Teka lang, medyo nag-split. Teka lang. Makukuha naman ni Gaku yung Town Hall dito since nandito na yung Archer Queen. Meron pa siyang free spell dito. May pag-asa pa si Gaku dito. Healthy pa dito yung kanyang Dragon Duke. Okay. Kaya lang yung RC niya dito matetegi na. Itong sa taas, si Queen na lang ang matitira. Saka si Action Figure. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Ayan, masesecure ni Gaku dito yung Town Hall ni Waray. Rocket Balloons para sa air defense. Free spell sa may Multi-Arch Tower, Super Wizard Tower. 41 seconds remaining. Looking good para kay Gaku. Mukhang basag, sir. Basag to. Meron pang Root Riders dito si Gaku na mag-open up ng walls papunta dito sa mga Elixir Storages. Wow, nicely done. Good start para kay Gaku. Uy, maraming salamat sa gift, sa KO. Gian Clarence, thank you sa gift. Nice hit from Gaku using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Talagang bumabalik yung Root Rider strat, no guys? Medyo mataas yung hit rate ng Root Rider strat ngayon. Si Klaus ay nasa Kari Esports na. Okay, first attacker dito ng Team Falcons ay si Seaweeds. Good luck. Si Seaweeds, meron siya ditong throwers and totem spells. Defender si Yata. Si Dragon Duke naka Fireheart Stun Blaster. Si King ay naka Snake Bracelet Spiky Balls. Si Archer Queen, Magic Mirror Action Figure, and then si Grand Warden and Life Gem Rage Gem. Uy, maraming salamat. Thank you sa gifts. Gang oras si Kuya. Anong gang oras si Kuya? Shoutout boss Ken sa clan ko, Pirate of PH. Okay, gumamit siya dito ng Rage Spell kay Warden. Mukhang papasok kasi siya dito sa delikadong pwesto.
paano ka nakaka-access sa mga ganyang war? Kasi po ako ay isa sa mga official streamer ng tournament. Okay, eto na yung kanyang mga throwers. Magkasama si King and Dragon Duke sa may bandang taas para mag-counter funnel. Troop launcher yung gamit niyang siege machine dito. Totem spell pang distract sa Revenge Tower and both Super Wizard Towers. Jump spell para magkaroon ng access sa gitna. Sa kanya ba galing yung Rage spell? Hindi. Death. Galing ata sa death ng Super Valkyrie yun. Okay. Maganda yung flow ng troops dito ni Seaweeds. Maganda yung ginagawa ng hero sa may bandang taas eh. Okay. Ano to? Multiple Headhunters and Furnace yung laman ng CC dito ni Yata. Teka lang, namatay yung Grand Warden niya? Teka, namatay yung Grand Warden ni Seaweeds. Okay, ginamitan niya ng revive spell dito. Kailangan niya dito yung Life and Rage Aura. Mukhang na-snipe siya doon ng multiple Headhunters na dali siya. Okay, si Dragon Duke dito ay mategi. Nag-activate na yung Phoenix. Okay, yung healers dito ay pumunta kay Queen. Ako, multiple air traps. Si Warden dito ay mukhang matetegi na naman. Ayun na nga. Mukhang kakapasin dito si Seaweeds. Wala na siyang troops. Si Queen na lang yung natitira dito with ability. Kaya lang, ang kapal pa ng mga defenses or ng base dito ni Yata. Kakapasin si Seaweeds. Nice try lang. I-bash ko mamaya mga yan sa GC. Pasinari ka na, ya. Pasinari na ako, ya. Ano yun? Poison spell sa Furnace. Kakalabas lang ata ng Furnace. Nice try lang para kay Seaweeds. And nice defense naman to para kay Yata. Grabe. Wow. Wow. Ang ganda ng itsura, guys. Max level lava launcher. Reiko. Okay, ito na. Next attacker dito, si Stars. Wow, second attacker si Stars. Good luck. Dala niya dito yung kanyang paboritong Mass Dragon Riders with Mass Totem spells. Lava launcher din yung gamit na crafted defense dito ni King Kong. Okay, si RC ay naka-Rocket Spear, Seeking Shield. Warden, Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP ay naka-Meteor Staff, Dark Orb with Raven. And si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Meron siyang Lava Hound dito. Good luck. Tignan natin kung anong plano ni Stars dito. Mahilig si Stars gumamit ng Flame Flinger eh. Ayun na nga. Favorite siege machine ni Stars tong Flame Flinger. Okay, dinidistract niya dito yung mortar. Nice. Malamang hihintayin niya muna yung mortar dito, guys. Oh, hindi. Nagka-drop na siya dito ng Baby Dragon. Okay, in-snip niya dito yung isang mortar. Zoom out natin. Baka may gawin siya dyan eh. Shoutout sa'yo, it's me, Ash. Okay lang ba yung Town Hall gap sa Clan War League 83 level PH gap? Normal na yung mismatch during Clan War League, guys. Kaya yung mga low Town Hall sa inyo, pag-aralan nyo makasecure ng 2 stars sa middle part or sa higher Town Hall. Wala tayong magagawa doon. Matagal ng problema sa Clan War League yan. Okay, nag-drop na siya dito ng Royal Champion sa may ilalim. Meron ditong multiple Teslas with air bombs. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear, Seeking Shield. Mukhang i-snipin niya dito yung gusto niyang makuha yung Revenge Tower. Okay, ito na yung kanyang Mass Dragon Rider sa may right side with Lava Hound. And si Dragon Duke sa may bandang upper right side para mag-counter funnel. Nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Super Minions yung laman ng kanyang Flame Flinger sa may left side. Okay, looking good para kay Stars. Ganda ng flow. Ganda ng timing dito ng deploy ni Stars. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden. Si Dragon Duke ay buhay pa. Marami pa siyang spell support dito. Overgrowth spell, ginamit niya sa Fire Spitter, including Monolith. Dami niya pang Dragon Riders dito. Okay, ginamit niya na agad yung revive spell dito para kay Dragon Duke. Si MP medyo naiwan. Na-traffic ata siya sa mga defending heroes doon, pero walang problema. Actually, maganda yung pwesto ni MP. Pwede na siya mag-pop dito ng Dark Orb. Hindi, ayaw niya. Tatapusin niya muna yung duration dito ng Overgrowth spell. Okay, yan. Nag-pop na siya ng Dark Orb. Grabe, ang dami pang Dragon Riders ni Stars dito. Healthy pa yung kanyang mga heroes dito. Ang dami niya pang spells. 4 na totem spell, 1 free spell, multiple Dragon Riders. Wasak to. Hindi makakadepensa yung base ni King Kong. Grabe talaga si Stars. Taas ng hit rate din ni Stars ngayon sa Zeus Esport. Wow.
Beautiful attack galing kay Stars, ang top 1 global player last season and ang daming seasons. Ilang seasons na nagiging top 1 global player to si Stars. Hindi lang isa. Ay, grabe! Nang asar! Uy, ngayon ko lang nakita ng asar si Stars. Ngayon ko lang nakita nagtapon ng spell si Stars. Bakit kaya? Medyo mayabang ka ngayong gabi ah. Nice it from Stars. Using Mass Dragons and Totem Spells. Grabe. Lupit. Okay, ito na. Next attacker ay si Grim from Team Falcons. Good luck. Meron siya ditong throwers and Totem Spells. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. King ay naka-Rage Vial Giant Gauntlet with Angry Jelly. Si Queen Magic Mirror Action Figure, Frosty. And si Dragon Duke ay naka-Stun Blaster, Fireheart. Yung base ni Kazuma dito ay naka-Lava Launcher din. So, puro Lava Launcher yung ginagamit ngayon ng mga top ng mga players. Okay, gumamit siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa Monolith. $1,000 yung price pool ng full WOD Cup. Aminaw. Okay, ito na si Barbarian King sa may upper part. Nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet and Rage Vial. Kaya lang target niya bang kunin to? Oo nga, mukhang target. Hindi. Okay pala. Yung Super Wall Breaker pala doon ay para sa throwers. Okay. Ito na yung Dragon Duke sa may bandang ilalim para mag funnel din. Lava Launcher. Pero hindi pa max level yung Lava Launcher ni Kazuma. Okay, distracted dito yung Guardian sa Dragon Duke. Actually, maganda yan. Jump spell sa may pinaka Lava Launcher. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Furnace and Ice Golems yun naman ang CC dito ni Kazuma. Okay, maganda yung pwesto ng Dragon Duke niya dito sa may bandang ilalim. Kaya lang may air defense na and may defending Dragon Duke. Grabe, max level yung Dragon Duke ni Kazuma. Okay, si Queen dito ay meron pang ability. Gumamit na siya dito ng Revive Spell kay King. Okay, dalawa pala yung Revive Spell dito ni Grim. Totem Spell pang distract sa may Revenge Tower. Hindi pumunta sa Jump Spell dito yung mga throwers niya. Oh, yun, papunta na rin pala dito. Okay. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Skeleton Spell pang distract sa may back end. Meron pa siya ditong spell support ha. May Revive Spell pa siya dito. Actually, looking good to para kay Grim. Makukuha niya pa dito yung Revenge Tower, Totem Spell, Revive Spell kay Dragon Duke. Meron pa siya ditong Free Spell and Totem Spell. Kaya lang problema tong Fire Spitter na nandito. Ang sakit ng damage output dito nung Fire Spitter, guys. Inuubos dito yung mga troops niya sa gitna. Okay, meron na lang siya ditong isang Totem Spell. Si Warden, buhay pa, kaya lang wala na siyang throwers dito. Warden and Dragon Duke na lang yung natitira. Teka lang, may chance pa ba to? Okay, gumamit siya dito ng Ice Golem sa may back end. Niraratrat pa rin ng Fire Spitter dito, yung kanyang Grand Warden. Pero may nag-iisang healer pa. Okay, namatay na si Tatang dito. Yung Sneezy pumunta sa may Fire Spitter. Nice, na-secure. 13 seconds remaining. Meron pa siya isang Totem Spell. Okay, ginamit niya dito yung last Totem Spell pang distract ng air defense. Hindi, ng multi-gear. Kaya lang oras yung kalaban, sir. 4 seconds remaining. Sayang. Sayang, time failed lang to para kay Grim. Konti na lang. Nice try lang para kay Grim and nice defense para kay Kazuma. Anong laban yan, Boss Ken? Full WOD Cup. Round of 32. Meaning 32 teams ang natitira dito sa full WOD Cup. 60k prize pool. Okay, eto na. Third attacker from Zeus Esports ay si Kazuma, si Boy Dapa. May nagtatanong, boss, ba't Boy Dapa gamit tawag mo kay Kazuma? Kasi pag mga camera on matches, si Kazuma lagi nakadapa. Okay, wow, Fireball Rocket, hindi, Fireball may Super Witch. Okay, gumamit agad siya dito ng Quick Spell, Rocket Spear Seeking Shield kay RC. Zoom out natin. Si Warden ay may Fireball Rage Gem, Flame Flinger sa may right side. Okay, and si Warden ay nasa may left side. Si Queen naka Magic Mirror Action Figure. Okay, good luck kay Kazuma. Fireball Super Witches ang dala niya dito. Uy! Yung Warden dito ni Kazuma. Okay, safe. Munti ka na, nagda-dive in kasi nabuhay pa dito yung Uy! Delikado! Ay, Kazuma! Yun lang, sir.
Tignan natin kung paano gagawing recovery dito ni Kazuma. Na-burst agad yung kanyang Grand Warden dito. Hindi niya na-anticipate yung damage output dito ng mga naka-rage spell. Yung naka-rage na defenses. Sumala yung fireball ni Kazuma. Okay, ito na yung kanyang mga super witches. Grabe, sobrang sakit nung ricochet cannon na naka-rage. Yung Warden mo, Kazuma. Okay, nakita niya. Nag-drop siya ng totem spell. Muntika na naman yung Warden. Okay, nice Coco Balloon. May Seeking Air Mine. Maganda yung value dito ng kanyang Flame Flinger sa may right side. Ito na si Dragon Duke sa may bandang 2 o'clock. Super minions yung laman ng kanyang Flame Flinger. Tignan natin. Nasa recovery mode dito si Kazuma. Since hindi nasunod yung plan A niya. Hindi tumama yung fireball niya sa gusto niyang patamaan. Rage Spell Tower activated. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Okay, Overgrowth spell sa both scatter shots, including Revenge Tower. Lava Launcher yung gamit ditong crafted defense ni Grim. Ang dami pang spell support ni Kazuma dito actually. Meron pa siyang 3 Invis, 1 free spell, 2 Earthquake spells. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Boy pa dito yung kanyang mga Super Witches. May Ice Golem siya dito. Mapo-frozen pa tong part na to. Okay. Invis spell para kay Dragon Duke. Super Minions, maganda yung pwesto sa may bandang taas. Okay, free spell sa may Revenge Tower and Scatter Shot, another Invi para sa Dragon Duke. Ito yung problema niya dito guys, yung Revenge Tower and both Scatter Shot sa may taas. Namatay na dito si Warden, mawawalan siya ng Rage Aura. Si Dragon Duke buhay pa, meron pa siyang Queen's ability dito. 40 seconds remaining. Tignan natin, aabot ba? 35 seconds remaining para kay Kazuma. Meron pa siyang isang Invi dito and Queen's ability. Okay, gagamitin niya na ba yung Invi dito para kay Dragon Duke? Iba-bypass niya ba yung Scatter Shot? Hindi! Okay! Teka lang, parang... Okay. 18 seconds remaining. May mga minions pa dito and Headhunter sa may bandang taas. 12 seconds remaining. Meron siyang enough firepower dito. Ang problema yung Builder Hat, hindi to abot ng kanyang remaining troops. Saka yung gold storage. Nabutas na yung wall. 3, 2, 1. Wow! Kazuma, ibang klase ka talagang bata ka. Ang tindi mo, sir. Nag-failed na nga yung fireball dun ni Kazuma, pero na-secure niya pa rin dito yung 3 stars sa base ng Team Falcons. Wow. Lapit talaga ni Kazuma, no? Kahit nasa recovery state siya. Next attacker dito from Team Falcons ay si Waray. Good luck. Mahamaw. Ganda ng recovery ni Kazuma doon. Okay, si Waray ay meron dalang Zap Throwers. Okay, ginamitan niya ng Zap Quick dito, yung Spell Tower and Multi-IT. And eto na yung kanyang mga throwers. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem, si Queen Magic Mirror Action Figure, si King, Snake Bracelet, Spiky Ball, Dragon Duke, Farheart, Stun Blaster. Okay, good luck para kay Waray. Yung base dito ni Stars ay hindi natin nakita yung crafted defense niya. Malamang Lava Launcher din yan, guys. Binasag ng Zap yung crafted defense ni... Tama ba? Teka lang, baka naduduling ako eh. Oh, zinap niya. Wala nang crafted defense dito si Stars. Okay, partial CC pool. Archers pa lang yung lumabas sa CC. Mayroong 2 furnaces dito sa may likod ng Warden. Okay, ito na yung mga throwers niya. Papunta sa may Town Hall part. Troop launcher yung gamit ng Siege Machine. Grabe, sinaglit lang dito yung totem spell. Okay. Nag-drop siya dito ng extra totem spell sa may right side para kay Queen. Kaya lang, mapo-force yung ability niya dito. Late siya nakapag-drop ng Ice Golem. Okay. Ang ganda ng pagkaka-frozen dito ng unang Ice Golem. Nicely. Ang ganda ng timing pala. Okay, ito na si King sa may right side. Kaya lang, mapo-force na yung ability ni Queen. Okay. Super Yeti yung laman ng kanyang troop launcher. Medyo natatraffic siya dito sa Town Hall part ng base ni Stars. Okay, nagbigay ng mini rage spell dito yung death ng Super Valkyrie. Okay. Meron na lang siya dito isang revive spell and totem spell. Okay, eto na si Dragon Duke sa may left side. Kaya lang mamamatay agad yung Dragon Duke niya dito. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Free hit dito yung Revenge Tower. Okay. Oo nga, mamamatay agad yung Dragon Duke niya dito.
Namatay rin dito yung Grand Warden niya. Nawalan siya dito ng Life and Rage Aura. Throwers, healers na lang yung natitira dito. Si Queen, kasama yung action figure. Si King, nagpop na siya dito ng Spiky Ball. Okay, marami pa naman throwers dito. Kaya lang, dalawang scatter shots yung bumabanat dito sa mga remaining throwers niya. Okay, ginamit niya yung revive spell dito kay Dragon Duke na nasa may Revenge Tower. Makukuha naman yung Revenge Tower dito. Okay, nice. Kaya lang, masakit pa itong mga natitirang defenses sa gitna. Teka lang, marami pa siyang throwers actually. Meron pang mga nasa right side. Okay, na-snipe niya dito yung isang scatter shot. May healers pa dito yung mga throwers niya. Kaya lang, unti-unti nang nauubos at mukhang makadepensa ang base ni Stars dito. Nice try lang para kay Waray. Enti lang sir, enti langs. Mga Pinoy po ba yung member ng clan na yan? Yes, ang Team Falcons ay Pinoy. As of the moment, meron na silang tig-3 attacks. Lamang na lamang dito ang Zeus Esports. Wala pa silang sablay. Grabe. 3 out of 3 attacks dito ng Zeus Esports ay 3-star. Lamang sila dito ng 3 stars and 7.8% ng bag. Malaki, medyo malaki. Malaki talaga yung stars pa lang. 3 stars yung lamang. Grabe, hirap pabulin nito. Good luck! Galing nyo mang bash ng Pinoy player kayo kaya lumaro sa esports mode. Sim. Oh, okay mang bash kasi. Hindi kasi biro maglaro dito sa esports mode, guys. Ang dali mang bash, ang dali mang trash to. Kaya lang, kung kayo na yung naglalaro dito, maka-3-star din kaya kayo. Diba? Good thing nga na merong, tag dito, na merong mga nagpa-participate na Pinoy players or Pinoy teams dito sa international tournaments diba? Okay, next sa tower dito ay si Yata. Good luck, good luck. Wow, eto, dala niya dito yung paborito niyang Super Bowlers. Si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball, si Queen Magic Mirror action figure, si Warden ay Rage Gem Eternal Tomb, and si Dragon Duke ay naka-Fireheart Stun Blaster. Okay, naka-Angry Jelly dito yung kanyang Grand Warden. Paboritong strat niya ata to. Super Bowlers. Meron siyang Flame Flinger. Okay, nandun sa may bandang kaliwa sa taas. Okay, gumamit. Ay! Muntikan na, sir! Nakita niyo yun? Nagpiso yung buhay ng Warden. Saktong sa... grabe yung scatter shot. Ano yun? Ay, yung lava launcher. Tignan niyo yung damage ng lava launcher, guys. Ang sakit. Max level dito yung lava launcher ni Bustos. What? Ang sakit ng damage. Oh! Wala ko, sir! 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 Grabe yung damage ng lava launcher. Kita niyo yung guys? Sobrang sakit ng max level na lava launcher. Ngayon yung itanong kung anong effective na crafted defense. Ang sakit! Okay, na-force dito yung ability ni Yata, yung Eternal Tomb. Hindi niya na-hold, di niya in-expect na ganun yung damage output ng lava launcher dito. Kahit na under ng Rage Spell, yung kanyang Grand Warden doon, sobrang sakit, sir. Okay, ito na yung mga Super Bowlers niya. Gumamit siya ng Free Spell dito sa Rage Spell Tower and Revenge Tower. Multiple Headhunters, Ice, Lava Hound, yun naman ang CC dito ni Bustos. Ito yung Dragon Duke niya sa may bandang upper part. Nagpop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King para ma-open up yung mga walls. Okay, Rage Spell Tower activated. Beautiful free spell sa defending MP including Speeder and Multi-IT. Okay, nagpop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Another totem spell pang distract sa may Town Hall part. Yung Dragon Duke niya dito ay meron pang Stun Blaster. Okay, masesecure naman niya yata dito yung Town Hall. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster. Kaya lang, hindi niya masesecure ng 3-star sa base ni Bustos. Grabe, sobrang sakit nun ah. Teka lang. Buhay pa ba yung Queen? Pag nabuhay yung Queen dito, meron kasing healers eh. Ay, may Guardian! Ayun na nga. Kakapusin si Yata dito. Wow, grabe yung damage ng lava launcher, guys. Grabe eh. Sabi ko, ano yun? Ang sakit. Parang scatter shot. Hindi pala scatter shot, lava launcher pala yun. Ang sakit. Grabe, sir. Plus 20% additional damage pa naman yun. Kita nyo na, oh. Baka may magtanong pa sa inyo kung anong crafted defense ang magandang gamitin. Malamang, lava launcher on top. Alam nyo kung bakit yun ang ginagamit nila ngayon? Yung Rages kasi, guys, eh. Eto, explain ko sa inyo. Yung Rages ang talagang hindi mababayaran dito, eh. Ayan, oh. Ganyan kalaki ba naman yung Rages? So, kahit may mga troops ka banda dito pa lang, babatuhin ka na ng lava launcher. Kung roster kasi yung gamit mo, ganito lang yung radius ng roster eh. So, pag lumapit pa lang dyan yung mga troops mo, doon pa lang mag-activate yung roster. Pero itong lava launcher, grabe, sobrang laki ng radius nito. Oh. Para siyang Eagle Artillery. Grabe yung damage output nun. Nagulat din ako. Malamang, nagulat din si Yata doon. Hindi niya in-expect na ganun kasakit yun. Grabe, yung sakit. Radius is half. Range yun. Ano ba talaga? Okay. Next sa tower dito, si Bustos. Si Bustos. Okay.
Meron siya ditong throwers. Zap throwers. Okay, gumamit siya dito ng Zap Quick sa may Indispel Tower including Monolith. Okay. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka-Sneak Bracelet, Spiky Ball. Fireheart, Stun Blaster naman para kay Dragon Duke. Range kasi. Mga bugok area yon. Radius, midpoint to edge. Range yun, hindi diameter. Ano ba talaga? Range, diameter, radius. Namang broken. Anong area? Range niya. Kalma. Kalma. Distance yon, mat na. Bahala kayo magtalo-talo dyan. Yung bilog na lang. Yung bilog na lang, parang na kayo magtalo-talo dyan. Okay, lava launcher din yung bilog dito ni Ryuta. So, ang laki ng bilog ng lava launcher dito, guys. Grabe, max level na rin. Max level na rin dito yung lava launcher ni Ryuta. Wow. Na-force dito yung ability ng Archer Queen ni Bustos. Ang sakit, sir. Teka lang, ang sakit. Namatay ba yung Grand Warden niya? Parang nawalan siya ng Rage Aura. Teka lang, buhay pa ba? Namatay nga yung kanyang Grand Warden, guys. Nawalan siya dito ng Life and Rage Aura. Okay. Nako, delikado si Bustos dito. Namatay na rin yung kanyang Archer Queen. Grabe ginawa ng Fire Spitter dito, guys. MVP yung... Ayan o, grabe inubos ng Fire Spitter lahat sa kanong lava launcher. Nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke sa may upper part. Kaya lang, grabe. Grabe yung combo ng Fire Spitter sa lava launcher dito. Naubos lahat ng troops niya, including heroes. Sakit yung lava launcher. Danger zone yun. Namatay yung warden niya, boss. Oh. Firepower tawag dyan, Ken. Oh. Buti nag-osip pa. Namatay warden niya. Nice try lang para kay Bustos. Hindi niya masesecure dito yung Town Hall sa base ni Ryuta. Wow, huge defense to. Para sa Zeus Esports. Grabe yung ginawa ng Fire Spitter and Lava Launcher dito. Legit. Teka nga, replay natin na mabilis. Grabe yun ah. Yung damage output nun. Paano ba namatay yung Grand Warden ni Bustos? Okay, namatay. Okay, ginamit siya ng revive spell. And then, pinul si Warden. Tignan natin yung damage ng lava launcher. Bang! Okay. Tignan natin ha. Ay, nakatarget dito yung Guardian kay Warden, guys. Ayun nakatarget lock yung Guardian. Ayun, tategi. Tapos niratrat pa ng Spitter. Niratrat din ng Spitter dito yung Queen. Okay, nagpop ng ability. Ito na yung lava launcher. Bam! Grabe, sakit. Okay, ang sakit na itong pinasok na area niya. Scatter shot, fire spitter, lava launcher. Urig! Kalahati yung buhay ng Queen naglaho sa lava launcher. Gagi, sakit ng lava launcher, guys. Radius and diameter are all correct. Ang sakit ng bilog, kasalanan mo yan. Nagtatalo-talo kayo eh. Okay, eto na. Last attacker from Zeus Esports ay si Ryuta. Good luck. Meron siya ditong Electro Dragons. Ang baon ni Ryuta dito with totem spells. Good luck. Electro Dragons with Dragon Riders. Si Dragon Duke naka Fireheart Stun Blaster. Si Queen Magic Mirror Action Figure. And si Warden Eternal Tomb Healing Tomb. Si MP ay Meteor Staff Dark Orb. Huwag na kayo magtalo-talo. Mamaya, hahanapin ko. Ako na mag-a-adjust. Mag-aaral ako kung anong tawag dun sa bilog na yon. Para bukas, sasabihin ko na lang sa inyo. Okay, nag-drop siya dito ng Flame Flinger sa may left side. With Totem Spell. Kaya lang, mabuburst agad dito yung kanyang Totem Spell. Binabanatan kasi ng Air Defense. Okay, napansin niya. Next Totem Spell. Wala na sa bilog ng ng air defense, circumference zone po tawag doon, roster Okay, yung crafted defense dito ni Seaweed ay roaster. Okay, tignan natin. Baka mamaya pag nakakita tayo ng max level na roaster, magbagoy bigla yung mga pananaw natin sa buhay, di ba? Who knows? So far, max level lava launcher pa lang yung nakikita natin. So, tignan natin pagdating nung ibang max level na crafted defenses.
Okay, gumamit siya dito ng Invi Rage Spell kay Electro Dragon. Kaya lang hindi niya mai-snipe dito yung Multi-Arch Tower. Okay. And then, remaining Electro Dragon sa nasa may Town Hall part. Si Queen ang kasama ng Ice Golem sa may right side. Maganda yung value ng Flame Flinger sa may left side. Tornado Trap activated. Ang ganda ng pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. Nasakop lahat ng mga defenses doon. Okay. Medyo natatraffic yung E-Drag niya dito sa may Town Hall Park, pero walang problema. Walang problema, meron na siyang Dragon Riders dito para mag-secure ng Monolith. Okay, nice. Eto na yung Roaster, guys. Papunta pa lang tayo sa Roaster. Kaya hindi ko alam kung anong level 2 eh. Meron pa siyang Electro Dragon sa may left side. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Grand Warden. Okay, Rage Spell Tower activated. Kaya lang, ginamitan ng Dark Orb, guys. Tignan natin yung damage ng Roaster. Okay. Wow, ang sakit. Ang sakit ng Roaster. Ang sakit sa mata. Hindi, baka level 1 lang kasi, guys eh. Ang hina, walang bawas. Okay, eto na yung Dragon Duke sa may upper part. Meron pa siya ditong Stun Blaster. Another totem spell pang distract sa air defense and super wizard tower sa may left side. Okay, nag-pop siya dito ng Stun Blaster. Kaya lang walang tinamaan. Builder Hut lang and Mortar. Nag-activate na dito yung Phoenix ni MP. Kaya lang distracted sa defending MP. Meron pa siyang free spell dito. Dragon Duke Boy pa. Kaya lang... Oy! Okay! Okay. Okay. Teka lang. Boy pa dito yung kanyang Archer Queen. Kaya lang wala ng ability. Namatay na dito yung kanyang Dragon Duke. Phoenix kumain ng multiple air bombs. May super minion pa dito. Si Queen nagbabasag ng wall. May lava hound pa sa taas. Makakadepensa pa dito yung base ni Seaweeds. Nice try lang para kay Ryuta. Walang damage yung Roaster, guys. Or baka mababa kasi yung level ng Roaster ni Seaweeds. Silipin na lang natin. Pero yun nga, makakadepensa pa rin sila dito. Nice try lang para kay Ryuta. Isang defense tapos tatawagin yung Radius yung range niya. Umihi lang Fire Roaster lala. Tingnan, nice try lang para kay Ryuta and nice defense naman para kay Seaweeds. Eto na, last attacker from Team Falcon, si King Kong. Good luck. Si King Kong, meron siya ditong Zap Throwers din. Okay, gumamit siya dito ng Double Quake. Ano yun? Ay, ano yun? Giant Arrow? Teka, anong pinaplano ni King Kong dito? Nag-drop muna siya ng Warden, naka-Life Gem, Rage Gem. Si Queen ay naka-Giant Arrow action figure. King's Snake Bracelet, Spiky Ball. And then si Dragon Duke, Fireheart, Sun Blaster. Okay, gumamit siya ng dalawang quick spell dito para mabasag yung Builder Huts. Ata. And then another quick spell sa may bandang gitna. Okay, zinap niya dito yung Lava Launcher and Giant Arrow. Okay. Lava Launcher din yung gamit ni Gako dito. Kaya lang, binasag niya ng Zap Quake. Hindi ko alam kung para saan yung Quakes. Ah, okay. Para sa Log Launcher. Gets. Para sa setup niyang Log Launcher. Okay, multiple Headhunters papunta kay Tatang! Rico, hindi niya napansin yung Headhunters. Okay, ito na si Dragon Duke sa may right side. Si Queen ay pinapatak din ata ng Headhunter. Okay. Nabuhay na ulit si Warden. Ginamitan niya ng revive spell dito. Nag-pop na rin siya dito ng Stun Blaster. Teka lang. Okay. Magkakaroon naman ng access yung Queen dito sa may Town Hall. Kaya lang wala na siyang ability. Delikado pa ata dito si King Kong. Meron pa siya dito isang totem spell. Kailangan niya gamitin pan-distract dito sa may Revenge Tower. Okay. Masesecure ng Queen dito yung Town Hall. Woo! Muntikan na. Okay. Overgrowth spell sa may upper part. Pero makakadepensa na matindi yung base ni Gako dito. Ubus na healers. Ayun, isang piraso na lang yung natitira. Nag-vault in na sila dito, yung mga remaining troops and heroes. Kaya si Warden na lang natitira dito with multiple throwers. One healer. Kakapasin si King Kong. Nice try lang. That's called Radius pa rin if you are talking about the distance from the lava launcher to its edge. Perimeter. I'm a math teacher kasi. Oh, math teacher pala si Platy Papi. Guys. Nice try lang para kay King Kong and nice defense para kay Gako. Pero yun nga. Congratulations sa Zeus Esports for winning this round against Team Falcon. So sila ang magpo-proceed sa round of 16. Next round dito sa Full WOD Cup. Grabe. Congratulations Zeus Esports.